drugs. Ngayon, yung Team Quadcom ay meron ding component na illegal drugs. Bakit yung sa illegal drugs ay parang may favoritism daw, sabi ng mga netizens, itong Quadcom? Alam mo, attorney, matagal na ako nag-file ng resolusyon para imbestigahan yung mga allegation ni Cathy Binag. Opo. Senator, I think the public has the right to know. Ang problema lang po ay hindi pa in-refer sa aking committee yung resolusyon na yan at in-refer doon sa Committee on Rules ay parang naka-standby, nakatingga doon. I believe you have invitation to the Senate, di ba? Ano nangyari? Meron ba? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa Wala alam ba? Kasi naisabi ko yan eh. May possibly na daw ipatawag. So may ini-update? Okay. Wala pa so far. Siguro Wala pa. Pinag-isipan pa nila. Well, sa Senate, ang chairman dyan si Senator Bato. Hindi ako makapaghandak ng investigasyon dahil questionin nila yung aking authority. Sino po bang humaharang nitong inyong resolusyon at hindi ma-refer sa inyong komite? Alam ko, si Committee on Rules Chairman, si Senator Tolentino, yung aming majority leader, but then kung tatanungin ko rin siya, alam ko ang sagot niya is yung liderato ng Senado ang nagpaparefer niya sa Committee on Rules. Sila ang nag-decide. Yun, napakaraming issue na lumilitaw po, lalong-lalo na dito sa tinatawag na Quadcom, kung saan nag-iimbestiga daw ng EJK, drugs, yung Pogo, etc., kung ano-ano pa. Ngayon, kung ano-anong mga lumilitaw na issue na ang sinasangkot pa na para sa amin ay yung mga nag-implement lang ng batas, ano? Ang sinasangkot, ang nagiging star witness, yung mga di umano'y mga drug pushers, mga drug lords, yun ang star. Ang tinutugis, mga pulis, yung mga nagpapatupad ng batas. Ngayon, yung Quadcom ay meron ding component na illegal drugs. Meron pong issue na lumilitaw, hindi lamang si EJK, kundi sa illegal drugs. At ang dami pong lumalabas na mga gustong magtestigo. Katulad din to si Cathy Binag. Bakit yung sa illegal drugs ay parang may favoritism daw, sabi ng mga netizens, itong Quadcom? Kaya para po sa pantay na pamamahayag ay narito po sa ating linya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang chairman sa Senado ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator Bato, and welcome to Yes Yes Yo, Topacio. Magandang umaga. DWIC 882 po tayo, Senator. Magandang umaga sa inyo, attorney, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat. I thank you po sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya dito po sa ating maliit na programang Yes Yes Yo, Topacio. At hindi lang yan, Sir Bato, ako po'y isa sa mga tagahanga ninyo. Lalo-lalo na nung kayo po'y nasa nasa mas maaga pang posisyon. Ayan, si Juvie. Si Juvie po ito. Juvie. Sorry, Juvie. Good morning, Juvie. Anyway po, Senator, unahin po natin itong nakikita nating issue na tila bagay inuusig kayo nitong Quadcom at based lamang sa mga kung ano-anong mga alegasyon na wala namang patotoo. Ano pong masasabi nyo rito, Senator? Yung ang mahirap attorney, no? Parang bumaligtad na ang mundo ngayon. Sa panahon ngayon, ang mga sikat at kinukonsidera na mga hero at pinapakinggan at parang kiniklear yung mga pangalan ay yung mga convicted drug lords, yung mga drug lords na nagsipaglayasan at yung mga drug lord protectors. Sila na ngayon pinapakinggan ng ating gobyerno at ang inuusig ay yung mga anti-drug enforcers na nagbubuhis ng buhay para lang mapahinto yung ating drug problem. So, aywan ko bakit ganito ang mundo natin dahil ba sa politika? Yun nga po ang itatanong ko Kasi mariin ng ating politics. Alam ko politics ang nasa likuran nito. Ay mariin pong dinidiin naman ni Congressman Acop at ni Congressman Abante na ito daw ay politika. Ito daw ay dahil po sa kanilang mandato
na mag-imbestiga. Ano namang masasabi nyo rito, Senator? Sabihin mo nga si Congressman Acop na kami ay parehong we were both raised by the same academy. Opo. We serve the same branch of service. And all I can say to him is, I am all right, sir. I am all right, sir. Mukhang alam ko nang ibig sabihin yan sa PMA, all right. I am very much all right, sir. And alam mo, when I fought the insurgents and terrorists in Mindanao, I did not hide behind the skirt of my mother. Bakit ngayon pa? Nagliliparan ang bala, attorney, nagliliparan ang bala sa paligid mo. Alam po natin yan, napanood ko po yung storya nyo na si Senator Robin ang gumanap bilang kayo. At nakita ko yung inyong meeting. Hindi ba ako nagtatago sa skirt ng aking mother? Ngayon pa na magtatago ako sa skirt daw ni BP Sara na yung mga words ni Congressman Acop at ng mga words ng Quadcom na hindi man yan nakakamatay. Hindi man it cannot kill me. Bakit ako matatakot? Bakit ako magtatago? Pakisabi kay Congressman Acop, wala po akong kinatakutan. Wala po akong kinatakutan. Gusto nila kasi humarap ako doon para anong gagawin na sa akin doon. I can clear my name without that Quadcom, attorney. Opo. I can clear my name kung ano yung pinag-aakusa nila dyan. Without that Quadcom, I can clear my name because people know kung ano. My life is an open book. Alam nila kung anong ginagawa ko. I can clear my name. I can easily clear my name. I don't need your Quadcom to clear my name kasi kayo lang rin ang nagdudumi sa pangalan ko. Kayo rin ang gumagawa ng script para masira yung pangalan ko. Ngayon po, maiba naman po tayo, Senator Bato. Yes. Ito, kayo po ang pinuno ng komite sa ating Senado tungkol sa public order at dangerous drugs. At meron pong nagsasabi, hindi lamang ako, although nagsasabi ako, hindi naman ako ipokrito, na yung Quadcom ay mayroon ding mandate to look into dangerous drugs. May mga lumilitaw na mga testigo. Katulad nitong si dating Senador Nicky Cositeng, mga credible na mga testigo, si Cathy Binag na may first-hand account ng di umano'y drug use. Ay meron po bang maaring gawin ng inyong committee para magkaroon naman po ng legislative inquiry na at tawagin naman itong mga testigong ito na parang ini-ignore ng Quadcom? Alam mo, attorney, matagal na ako nag-file ng resolusyon para imbestigahan yung mga allegation ni Cathy Binag. Opo. Yung mga sinasabi ni Cathy Binag na inilahat doon sa programa ni Maharlika, ay matagal ako nag-file ng resolusyon. Ang problema lang ko ay hindi pa inirefer sa aking komite yung resolusyon na yan. At inirefer doon sa Committee on Rules ay parang naka-standby, nakatingga doon. So, hindi ako makapaghandak ng investigasyon dahil questionin nila yung aking authority. Dahil walang referral sa committee ko, sigurado ako kung questionin nila yung aking authority to conduct that investigation. Pero kung abot tayo hantong tayo sa punto na mukhang wala ng pag-asa, then baka mag-suicide ako, attorney. I will conduct a hearing kahit na walang authority. Sabihin ko, muto ang gagawin ko. Sige, mag-question kayo dyan ng authority ko, pero ayaw ko lang ng gulo sana sa ngayon. Kung magkarespetuhan lang, ayaw ko ng gulo. Pero kung hantong tayo sa punto na wala na, para bang wala na tayong pag-asa, then I can make a suicide decision na magawa ko ng hearing na ganun na para naman mapakinggan rin natin yung mga allegation ni Cathy Binag, no? Opo. At Senator, I think the public has the right to know ang ginagawa ng ating ibang kasama sa Senado. Sino po bang humaharang nitong inyong resolusyon at hindi ma-refer sa inyong komite? I am sure nandyan yan na hindi man ako, no, wala man ko sa liderato ng Senado,
Andyan lang yan sa pag-referral. Okay. Sa Sino po bang nagre-refer andyan according lang yan. to the Senate rules, Andyan lang. Senator? Sinong dapat mag-refer sa mga corresponding committee ng mga resolusyon? Ayun na, alam ko, si Committee on Rules Chairman, si Senator Tolentino, yung aming majority leader, but then kung tatanungin ko rin siya, alam ko ang sagot niya is yung liderato ng Senado ang nagpaparepare niya sa Committee on Rules. Sila ang nag-decide. So, ayaw ko ng gulo mo lang ngayon, attorney. Ayaw ko mag-away-away kami dyan sa loob ng Senado. Kami-kami lang. Gusto kong hintayin talaga yung decision nila. Ayusin ko yan. Okay, maraming salamat po, Senator Bato. Hayaan niyo po, kung may gulo dyan maaasahan niyo po ang aking tulong at ako'y sanay makipag-away. Salamat, attorney. Salamat. Anyway, bago po tayo mag-break, any message to our countrymen tungkol po sa mga isyong bumabalot po dito sa dangerous drugs? Well, sa ating mga kababayan, ito lang masasabi ko, attorney. Yung ating war on drugs, meron nangyari pang abuso, may nangyaring kalabisan, hindi naman yung pinabayaan, inibestigahan naman yun ng ating gobyerno. Pero kung sabihin ninyo na walang naidulot na mabuti yung ating war on drugs, din ang masasabi ko sa inyo, ipokrito kayo. Ipokrito kayo kung sabihin nyo walang naidulot na kabutihan yung ating war on drugs. Saan ka naka-experience sa buong history ng Pilipinas na bumaba ng almost 50% drastically yung ating crime volume because of war on drugs. Saan ka nakakita ng 1.6 million na surrender ng mga drug personalities? Totoo. Saan ka nakakita ng 300,000 na mga arestado na mga drug violators? So, doon lang sa war on drugs. Kung hindi tayo nag-wage sa war on drugs, baka narco-state na itong ating bansa ngayon. Opo. Ang nagsisiga-sigaan na ngayon, itong mga drug lords na, sila nang nag-control sa ating politics. Kaya, sana maintindihan nyo. Sana maintindihan natin yung mga kababayan. At ako hindi naman nanunumbat, no? Pero ako lang naman ay gusto ko ipaparating sa kanila. What's the real score? Hindi po mahirap po yung ang naratibo ay ang tinitwist ng mga favor, naka-favor doon sa nakapabor doon sa mga drug personalities. Ang hirap naman ng sitwasyon na gano'n. Sila na ngayon ang hero, sila na ngayon ang pinapakinggan.